mission, no? Of course, no, kaya po tayo ay nagbibigay dahil po sa ating mission. At ang mission na yun ay yung gawain, no? Kumbaga, response natin sa ginawa po ng Panginoon sa cross, no, sa ating pamabuhay. See? There's a call going out across the land in every nation. A call to all who swear allegiance to the cross of Christ. A call to true humility, to live our life responsibly. Deep in our devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving on in the Spirit. As light and strangers in a house of foreign land. Repentance and forgiveness, the offer of salvation to the dying race of man. To love the Lord our God is the heartbeat of our freedom. To speak from each journey overflows. Across the street all around the world, the nations still the same. Forgive and believe in Jesus' name. As the candle is consumed by the passion of the flame, spinning like a spread throughout the dark room. Earth flowing deeper, minister is flaming bright, with radiance and flashes and a blaze with holy light. To love the Lord our God is the heartbeat of our nation. Sing from His burning overflow. Across the street, all around the world, nations still the same. Forgive and believe the truth in Jesus' name. It's the heartbeat of our nation. Sing from His burning overflow. Across the street, all around the world, the nations still the same. Forgive and believe the truth in Jesus' name. It's the heartbeat of our nation. Sing from His burning overflow. Across the street, all around the world, the nations still the same. Forgive and believe the truth in Jesus' name. Forgive and believe the truth in Jesus' name. Forgive and believe the truth in Jesus' name.
ating lahat, ang pinakamahalaga sa araw na ito, ang makinig sa salita ng Diyos. Sorry po, hindi po namin pinapaupo. Sorry po. Kaya naman, to bring the anniversary message, please help us welcome our very own Pastor Norville! Hindi na natin sinunod. Ay para po sa ating pong announcement, this coming Friday, ano ba meron ngayong Friday? 7-6. Holy Week po, no? So, Good Friday, Biyernes Santo. So, meron po tayong service po dito sa church. Alas 3 ng hapon, no? Ang ating pong 7 palabras or 7 sayings. Gusto niyo ba ipako dito sa krus? Pwede natin ipako si Sir Francis, no? Kasi pag nasa Catholic Church ka, kapag Biyernes Santo, may nakapako sa krus. Wala tayong ipapako dahil matagal na pong napako po ang Panginoon. Ito po ay paalala lang po sa atin na hindi siya nanatiling patay. Siya po ay nabuhay na magmuli. Kaya nga, every time na i-picture out natin si Jesus Christ, He's no longer on the cross. No? Siya po yung umakyat na po sa langit at siya po yung naghahari na po. So, kapag nananalangin kayo sa Diyos, nananalangin kayo kay Kristo, huwag niyo isipin na siya yung nakapako sa krus pa rin. Siya yung nakaupo sa trono ng kalangitan. Amen po ba? So, attend po kayo, 3 o'clock po ng hapon. No? Ang ating po mga speaker, no? May naka-line up na po ng mga speaker. Si Kuya Kai, Kuya Andre, Kuya Ken, Kuya Francisco, Brother Francisco, Sir Francis, sino pa mag-isa? Si Kuya TJ at saka si Brother Jemar. No? Ito po yung mga karamihan po, mga first-time speakers po natin. So, abangan po natin yan. No? Next year, meron ulit yan, mga bago. Ito si Brother Mark, no? Yan, isa yan, no? Si Papa wala rito, sila Juliet, sila Jethro, sila Jacob, no? Yan, tawagin po natin yan. Kung pwede, kung magaling na po si Brother Joke, sasalita na rin. Ano? Next year pa naman yan. So, sa Sunday rin po, next week, mas maaga po ang ating service. Kasi po, sunrise service o resurrection Sunday. So, dito po tayo magkita-kita. Mag-umpisa po ang ating service ng 6:30 ng umaga. So, kung kayo po ay merong pang-almusal, pwede po kayo magdala. Dala po kayo ng pandesal, tuyo, fried rice, hotdog, no? Nilagang itlog, pritong itlog, anong klaseng itlog yan. So, magdala po kayo. Okay? Yan. Importante po yung kanin. Pwede rin po kayo magdala ng pinakuloang gulay, no? Tsaka may bagoong. Yan. Karen, gumawa ka nga ng bagoong sa Sunday. Yan. Para may bagoong tayo. Okay po? So, kung ngayon po ay mas maaga po sa next week. No? 6:30 po ng umaga. Bakit kaya maaga tayo nag-start pag sunrise? No? Kasi po, parang pinapractice din po natin when Jesus rose again from the dead, tayo po ang unang sumalubong sa Kanya. No? Kaya pag-isip sa umaga. Pero ako po, wala po ako sa Sunday. Nasa IBC po ako kasi required po kami lang. Anyways, pati niyo po yung katabi niyo ng Happy 34th Anniversary. Ready, go! Happy 34th anniversary! Sino po 34 years old na rito? Tapos mo kamay. O si Eki daw, 34. 50 ka lang eh. No? Yan, sakto-sakto po yan, no? 34 years. Kaya naisip ko tuloy. Nag-upisa ang church noong 1992. Tama, 1992. Ka-birthday po yan ng kapatid namin, si Don Shell. So, 34th anniversary. No? Yan. So, tuloy po tayo sa ating pong pinakatabi. Actually po, meron dapat tayo guest speaker. Yung nga lang, ang guest speaker natin pala ay bumalik na ng Amerika, si Pastor Nathaniel Tika. No? Nakausap namin ni Pastor nung Unified Service. Sabi niya, attend siya, kung pwede, magbigay daw siya ng video. Eh, hindi naman nangyari. Anyways,
Sabi ko, simple lang naman yung ating anniversary. Makapagpasalamat tayo sa Diyos. Amen po ba? Habang pinapakinggan ko po yung mga chika ni Ate Juliet kanina, no? Hindi, testimony pala yun, no? So, mga nangyari dito, no? Actually po, habang kinukwento niya po yun, na-imagine ko nung unang-una pa akong nasalta dito sa temple. Talagang, no? Talagang tinapyas ng Lord yung dapat mawala at manatili yung dapat manatili. Pero hindi ko may sinasabi na yung naman nawala dito, hindi naging faithful. May mga iba na nagpapatuloy, pero karamihan po ay hindi po nagpatuloy. Gaya po ng mga unang-una pong mga tinitingala ko noon. Kasi nung dumating po ako dito, ako po ay 20 years old, young people, batang-bata, totoy na totoy, payat na payat. No? Ang dami mga speakers dito, no? Every time tinitingnan ko sila, sabi ko, balang araw, kung gagamitin ako ng Lord, sana makatayo ako sa harapan ng pulpit. Bagamat ang aking pong character noon ay introvert, pero sabi ko, kahit pa paano, pinapa-visualize sa akin ng Panginoon kung ano yung magiging ako someday. No? Yan. At habang tinitingnan ko sila, sabi ko, gagaling naman nila magsalita. And then, habang tumatagal po, lumilipas po yung panahon, habang nag-anniversary po tayo dito, may mga activities po tayo. Iba po sa kanila bumabalik. At ang lagi nilang sinasabi sa akin, alam mo, Norm, totoo talaga yung sinasabi ng Panginoon sa Biblia. No? Yung nauna, nahuhuli. At yung nahuhuli, nauuna. No, kasi sila, nawala sa ministeryo. Hindi ko nababagitin yung mga pangalan. Nawala sila sa ministry, samantala ako nagpatuloy down. So sabi ko, hindi naman siguro dahil sa kakayanan ko, kundi yan dahil po yung sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Kasi kung tutusin, si Pastor Norville po ay hindi po mahilig makipag-usap sa tao. No? Yan, kasi taong bahay ako. Salamat sa Panginoon at nilabas niya ako sa aking hawla. Yan. So, ang ating pong tema pa rin, continuing the mission. Okay? Kaya po, unang Sunday po, ng February ba? Ng March, na pinag-usapan po natin about yung mission po na gustong ipagpatuloy natin na sinabi ng Panginoon. Dahil meron pong naudlot na gawain nung siya po'y umakyat sa langit. Kaya po sabi dito, ipagpatuloy ang mission. No? Yan. So, batid po ninyo kung ano yung nangyayari po sa ating mundo. Tama po ba? Anong current events ang nangyayari ngayon sa ating mundo? Meron pong gerang nangyayari ngayon. And that is the Israel and the Iran war. Alam niyo ba, noong 2022, no? 2022 pa lang, habang pinapakinggan ko po yung aming presidente sa school, si Doc Giren, no? Bago po mag-pandemic, meron siyang binigay na mensahe sa amin, no? Na after 1 week, magkakaroon ng lockdown, tapos, kaya ngayon, mamili na kayo ng gusto ninyong bilhin. No? Magtambak na kayo ng magtambak. Naalala ko ito yung chat ni Sir Mark, no? Kung kaya niyong bumili ng bigas ng marami ngayon, bumili na kayo. So, totoo lang. No? Kasi po, itong gera na ito, sunod-sunod na po yan. No? Kaya kung mapapansin po yung after po ng gera, ano yung tumaas? High blood. Alam ko yung high blood. Tumaas po ang gasolina. Tama po ba? Yung mga gumagamit ng diesel ngayon, umaaray. No? Dahil hindi lang po kalahati yung tinaas, halos magti-triple na ngayon. No? From 40 plus, ngayon, 120. Imagine niyo, no? Halos triple or triple na nga. Ang gasolina, yung pula, doble na. No? From 50 ngayon, magwa 100 na. So imagine niyo, pataas ng pataas. Pag tumaas ang gasolina, anong kasunod niya? Lahat ng bilihin, tataas. Pamasahe. Buti nga pamasahe, hindi pa nagtataas ngayon. No? Meron pong balita ng ang ating pong gasolina hanggang April 15 na lang. No? So imagine, after that, anong mangyayari?
So, na-imagine ko, habang nakausap ko si Karen kahapon, sabi niya sa akin, ano talaga gawin natin? Yun din ba ang tanong ninyo? Pag tumaas na ito lahat ng bilihin, ano na lang gagawin natin? Sino sa inyo ang nag-aalala? Taas po kamay. Lahat po tayo nag-aalala, no? Yan. Kaya after po niyan, ito pa po, may nagbabadya pa po, mas matindi pa dyan. Ito po yung tinatawag na nuclear war. Alam niyo bakit matapang ang Iran na umatake sa Israel na may maraming kaanib yung Amerika? Bakit ang tatapang nila labanan sila? Kasi po, 2022 pa lang po, may nakaabang na pong nuclear ang Iran para sa Israel. At the moment na may sumabog na nuclear sa isang nuclear lang, sunod-sunod na po yan. Magagantihan na po yan lahat. Lahat ng bansa. Magpapadala ang Russia, magpapadala ang Amerika, magpapadala ang China. Imagine ninyo, kung yung atomic bomb na bumagsak sa Hiroshima sa Nagasaki. Tama ba? Hiroshima at Nagasaki. Kung ganun katindi yung epekto nun, how much more nuclear mas malakas po ito sa atomic? So, kung gusto mo hinalala natin, ito pa, may dadagdag pa, palala ng palala. At ito pa, no, naalala ko nung pandemic, ang daming nilibing. No? Actually, hindi nga nilibing eh. Sinunog na lang. Kasi bawal po pumalat. So, magkaroon pa. No? Anyways, yan. So, ano gagawin natin? Mag-ipon ng maraming pera dahil magtataas ang lahat ng gastusin? Ano bilhin mo? Ang problema, marami tayong naipong pera, wala namang mabibili. Aanin mo yung kayamanan mo. Hello? Bibili ako ng isang bodegang bigas. Good! Pero alam mo, di ba, pagdating ng tagot mo, marami ang magnanakaw na agawin sa iyo lahat ng meron ka, kahit anong pagkain pa. Nalala ko ng Yolanda, no? Lahat ng bodega, lahat ng sari-sari store, sa sobrang gutom ng taong sinalanta ng Yolanda, ransak lahat ng bodega. Imagine niyo kung ganun ang gutom na darating, ano ang gagawin natin? What will you do? Hello? Parang bigla kayo kinabahan. Pastor, anniversary, dapat masaya. No? Pero hindi po natin maikaila ang realidad na nangyayari ngayon. Bakit po? Nag-aalay na yung huling araw. No? Kaya po ang ating pong topic, basahin na lang po natin. Tayo po tayo. Basahin po natin yung ating pong sitas. No? Yan. Sa Matthew chapter 24, verse 3 to 14. Medyo nag-skip lang po ako dyan, pero basahin na lang po natin. Ready, go. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Kailan po ba ang mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at mga kabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga yun. Bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Lalaganap ang kasamaan, kaya't maglalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong mundo, buong sanlibutan, ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Tayo po sa madaling umabot, manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyong pong katapatan sa temple, Panginoon. Thank you, Lord, dahil hindi nyo kami iniwan ni pinapabayaan man. At Lord, sa amin pong mensahe sa umagang ito, naway makita po namin, Lord, na hindi lang po hanggang sa panahon namin ang gospel, kundi maging sa mga susunod pang henerasyon. We do not know, Lord, when you will come. Pero dalangin namin, Lord, na turuan niyo po kami sa umagang ito
para po may pahayag at may pagpatuloy po ang misyon na inyo pong inatang sa amin. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Kaya po ang ating title, maaari na po kayo magsiupo. No? Until the end times, the mission continues. Alam mo, kaya po naisip ko to, habang pinapakinggan ko po si Doc Bire nung Friday. No? The same yung pakiramdam ko nung sinabi niya nung 2019, 2020, sabi niya, after ng meeting, mamili na kayo. Dahil any moment by now, magla-lockdown. Bago mag-lockdown. So ako, nagkinig ako sa kanyang sinabi, pag-uwi ko, punta kagad kami ng Pure Gold. Actually, medyo inano pa ako ni Nanay Delma, yung nanay ni Sister Karen, no? Sabi niya, ang dami lang mo namang binili, aalin mo yung mga yan. No? Ginano pa ako, no? So sabi ko, baka mag-lockdown, no? Baka mag-lockdown kasi ang aming presidente ng school ay doktor. So may alam siya sa mangyayari sa DOH, sa, sa WHO, alam niya kung ano nangyayari, kaya pinabili niya na kami. I take heed sa sinabi ni Doc. No? Ay mga 3 days, 4 days, biglang nag-lockdown sa Metro Manila. No? Noong Friday, nag-message siya ulit. No? Sabi niya, itong mga nangyayaring ito, sa gera, pagtaas ng gasolina, pagtaas ng mga bilihin, at yung pagsunod-sunod niyan, after niyan, meron pang nuclear war na mangyayari. We do not know kung anong mangyari, no? Pero ang pakiramdam ko, the same na sinabi niya noong 2020, ang nararamdaman, parang sabi ko, kailangan nating maghanda ulit. Paghandaan natin ulit. We do not know. Baka bago pa magtuloy-tuloy ang gera, ma-rapture na tayo. Hello? Kaya po ito binabanggit no? Kasi, ayan, sabi nga dyan, nasa end times na po tayo. Nasa mga huling araw na po tayo. Nahinig na po natin yung yung relo. Ito, tayo po yung nasa bungad na ng mga huling araw. No? Kaya, balikan po natin yung binasa natin. No? So, dito, pinag-usapan po natin, nakikita po natin yung mga sequence dito na binanggit ng ating Panginoon. No? Kailan po mangyayari? Kailan po kayo babalik ulit? No? At ang sagot ni Jesus, no? Mag-umpisa mo na, kayo ay huwag maligaw. No? Huwag kayong maligaw kung ano man ang mangyayari. No? Sapagkat marami ang darating sa pangalan ko at pagpapanggap na Kristo. Kaya po marami pong mga tagapagligtas ngayon. No? Marami pong reliyon. Sabi nila, reliyon ang makapagliligtas, pinuno ang makapagliligtas, yun namang nagsasabi na sila yung Kristo. No? At meron pa, no? Na merong mabubuhay ulit na isang propeta. We do not know kung sino yun. No? Makakarinig kayo ng mga labanan. Ito po yung gerang naririnig natin. No? From Russia, Ukraine, ngayon, Iran at saka Israel. Meron pang nagigera ngayon sa Jordan. No? Tapos sabi dyan, huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. So pag may gerang nangyayari, expect nyo na sinabi na ng Bible na mangyayari yung mga bagay na ito. Hello? Ito po yung topic natin. Hindi po para takutin tayo sa darating na mangyayari. Ito po ay para makapaghanda po tayo sa mangyayari sa kinabukasan. Dahil hindi po natin ito, sabi nga dito, talagang mangyayari ang mga iyon. Okay? Kaya po ang gera po ay normal po yan. No? Maglalaban-laban ang mga bansa, gayon din ang mga kaharian. No? Magkakaroon ng paggutom at lindol sa maraming lugar. Ito po, after po ng gera na yan, tagutom po yan. Okay? Yan. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap tulad ng isang babaeng nanganganak. No? Sino may tao pa ba dyan sa labas? Papasukin nyo nga po para lahat po tayo dito. No? Baka mag-rapture mamaya, maiwanan yung mga yan. Tawagin nyo po para ano. Okay? At pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakda kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Sa sobrang paghihirap, no?
Pag wala po ba kayong makain, nag-iinit po ba ang ulo ninyo? Lahat po mag-away-away na po yan, mag-alak. Ano na lang gagawin natin? Lahat po ay pressured na po sa panahon na yan. Kaya marami po ang mag-aaway-away ng pamilya. Tatalikod sa bawat isa. Yung iba dahil sa nangyayari sa kanila, tatalikod sila sa kanilang pananampalataya. Hello? Kaya inanda ko po yung bawat isang nandito. No? Darating po yung araw na yan. Ang gusto ko lang, mapagandaan ninyo ang inyong pananampalataya. No? Yan. Mabubot sila at magtataksil sa isa't isa at marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Na ang dami pong deception ngayon. Kasi nyo pong Facebook. Ano ang madalas nakikita nyo sa Facebook? Actually, hindi na siya Facebook eh. Fakebook na. Pag nanonood kayo ng mga video sa Facebook, ano na napapanood ninyo? AI na lang. Parang hindi mo na alam yung totoo, no, original sa hindi original. Lahat na lang. No? Pati picture. Nadadaya. Pati nga yung background eh. No? Gusto mong mag-post sa Facebook na background mo nasa Boracay ka, AI lang katapat. No? I-edit lang ni AI yung background mo. No? Kung gusto mo ng merong isang kasamang teacher dati, namatay ang kanyang asawa, gumawa siya ng picture na kasama yung asawa niya sa AI. No? Nandun sila sa beach, nandun sila sa Milan, nandun sila sa ibang bansa. No? Pero picture lang, AI lang. Pero patay na po yung asawa niya. No? So, nami-miss niya lang. Marami pong deception. Lalagaan ang pagkasamaan, kaya't manalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mga kapatid, hindi po tayo exempted sa mga mangyayari ito. No? Pero isa lang po yung gustong ipahayag sa atin ng Panginoon, yung magtiwala tayo sa Kanya at sumunod sa Kanya. At kasama doon sa pagtitiwala natin sa Diyos, yung pinapagawa niya sa atin. Hello? Hindi natin alam, pre-trib man tayo o mid-trib man tayo, no? Bago pa ang kapigatian, o sa kalagitnaan ng kapigatian, tayo kukunin ng Diyos. Ang sinasabi dito ng Panginoong Hesus, meron po siyang warning sa bawat isa. Ito po ay hindi po para takutin tayo, kundi para mapaghandaan po natin yung mangyayari. Kaya sabi nga sa aklat ng Revelation, mapalad ang sino mang nag-aaral sa aklat na ito, sa aklat ng propesiyang ito. Sabi sa Revelation chapter 1. No? Bakit pinagpala? Pinagpala ka kasi meron kang alam sa mangyayari sa kinabukasan, kaya ka pinagpala dahil mapaghahandaan mo yung mangyayari. Hindi man sinabi ng Panginoong Hesus kung kailan siya babalik, ang sabi niya, meron siyang mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Itong naririnig ninyo, ito na yung palatandaan na yon. Any moment, baka hindi ko pa makita yung apo ko at bumalik ng Panginoon. No? Baka iba sa inyo, hindi pa makapag-asawa. We do not know. No? Kaya, di ba, speculation ko lagi, pagbaba ni Marcos, baka doon pa lang mag-umpisa. Malapit na po yun. No? Kaya po kung kayo po ay nahihirapan na sa panahon ngayon, huwag po kayong mag-alala. Hello? Ito po sinasabi ng Panginoon, manatili kayong tapat. Sapagkat sabi niya, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi mo, manatili kang tapat. Huwag kang pagtulog-tulog. Yan. Okay? At ito ngayon ang mission. No? Naghihirap na yung buong mundo. Ang sabi ng Panginoon, ipag-aaral sa buong sanlibutan ang magandang balita. Ito pala, no, kahit pala sa mga huling araw, o di pala kahit, dapat pala sa mga huling araw, lalo tayong magsipag na mangaral ng mabuting balita. Hello? Kasi yung mga taong walang Kristo, sigurado, iiyak yan, magpapakamatayan, hindi nila alam ang kanilang gagawin sapagkat hopeless sila. Naakala nila, basta magsimba ka lang sa Diyos, okay na. Hindi nila naintindihan na ang mabuting balita ay para yung taong yun makakilala at magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus.
No? Kaya sabi nga dyan, at maging bahagi po tayo doon. No? Malapit na pong bumalik ang Panginoong Isus. Malapit na pong masira ng gospel yung huling tao. Hello? Kung kayo po ay pre-trib, sigurado yan. Pag nagbahagi ako ng gospel at ang huling tao nakarinig ng mabuting balita, malamang mararapture na ako. Ayaw niyo ba nun? Ilalayo ka ng Lord sa sobrang kapigatian. Kukunin ka kanya ng mas maaga. No? Upang sa ganun, hindi mo maranasan ang matinding kapigatian. Pero kung mid-trib ka, no? Yung birth pains pa lang, no? After ng birth pains, bago manganak, irarapture ka na. Yun po yung pagkakaiba ng dalawa, no? At saka darating ang wakas, no? After po yan, magkaroon po ng maraming tagutom. Okay? Kaya po, pinapatuloy sa atin ng Panginoong Yesus ang misyon. Dahil itong mga taong ito, sigurado, marami ang mamamatay sa gera, sa gutom, sa kapigatian, sa karamdaman, maraming mamamatay na hindi nakakilala sa Panginoong Jesus. Hello? Tingnan po sa Revelation chapter 6. No? Itong lahat na itong mga tagutom ng mangyayari sa paligid natin, ito po ay nabanggit na po yan. No? So, ito po yung, nung binuksan po yung mga selyo. Sabi dyan, nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika. Isang kabayong itim na nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. At may narinig akong parang isang tinig na nagmula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang, na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho. At 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganun din halaga. Imagine ninyo, darating yung araw na ang ating pagkain, yung isang kainan lang, ay magkakatumbas ng isang araw na sahod. Ang mangyayari niyan, magtatrabaho ka para may makain kang isang hapunan. Wala nang almusal. Mimili ka na lang, almusal ba ang pipiliin mo, tanghalian ba, or hapunan. Or, wag ka na lang kumain. Ganun po katindi. No? So, sinasabi po rito, na mangyayari po itong mga bagay na ito. No? Sa ngayon, kaya pa. Kaya pa ba? Kaya pa. No, hindi pa masyadong gutom. Nakakapag-Jollibee pa rin. Hello? Makapag 1-piece chicken pa, no, na may kasamang soft drinks. Hello? Kaya pag tinignan po natin yung sequence po, ito po yung mga palatandaan niya, no? So, una, white horse, no? Darating na yung Antichrist, manluloko siya, lulukuhin niya lahat. He will conquer everyone. Kaya po, Antichrist yan, white horse, ginaya po niya si Jesus Christ na nakasakay sa puting kabayo. No? Na siyang hari ng mga hari. Yung pangalawa, red horse. Di po yan inuwi. Pulang kabayo po yan, no? Yan, nakasakay po sa kanya si Abaddon, no? The God of War, no? Pangatlo yung black horse, yung nabanggit kanina, yung hunger, starvation, and famine. Pangapat, pale horse, no? Yung maputla, no? Ang nakasakay sa kanya, si Death, yung kamatayan, at saka si Hades. Yung panglima, magkakaroon ng great persecution and martyrdom, no? Panglimang selyo. Ang pang-anim, yung earthquake, kadiliman, blood moon, falling of stars. Alam niyo yung sinasabi dito ni John, no? Lahat po ng propesya sa Bible, sometimes pinipicture out po nila yan. Yung sinasabi ni John, nakita niya na parang mayroong isang bundok na bumagsak. No? Akala niya bundok yun, pero baka yun ay asteroid. No? Ang dami nakikita. Sa Book of Daniel, no? Sabi niya, may nakita siya na mga bakal na lumilipad. Noon, wala namang bakal na lumilipad sa panahon nila. Basta nakita niya sa propesya, may nakita siyang lumilipad na bakal. Yung pala, sa panahon natin, yun ay aeroplano. Hello?
Ang nakikita nila na parang falling stars, hindi pala falling stars yun. Baka missile yun sa panahon natin. So, pinipicture out, visualize nila sa panahon nila kung ano nakikita nila. No? Ayan. Tapos, yung 144 na thousand na Israelites and great multitudes. So, sabi ng iba, pre-trip, sa mid-trip po yan. No? Anyways, ang importante sa atin, hindi man tayo masama sa pre-trip, hindi man tayo mid-trip. Pero ang tanong, ready ba tayo? Hello? Sabi ng iba, no? Pre-trip ako. Ayokong danasin. Paano pag hindi pre-trip? Paano pag hindi ka pala kasama sa pre-trip saka sa mid-trip? Baka sa post-trip ka. Hello? Di dahil ayaw mo sa ganito, no? Kasama ka doon sa mauna. Hello? Ang pinaka-hinahanap sa atin ng Lord, are we doing our mission? Sabi nga sa Revelations, chapter 13, ayan. Also it causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand of the forehead. So may darating pa po ito yung the mark of the beast, no? So that no one can buy or sell unless he has the mark, that is the name of the beast, of the number of its name. Alam niyo kung gaano yan ka-importante itong verse na ito? Sabi ng iba, sabi ng Bible, yan po itatak ng 666, the mark of the beast. Okay? Pero alam niyo ba? Sabi ng iba, barcode daw yan. Sabi ng iba, yan ay ATM. Sabi ng iba, yan ay QR code sa panahon natin ngayon. Di ba napapansin? Halos lahat ng bilihin ngayon, cashless na. Sa Singapore po, cashless na po sa Singapore. Bawal na po yung pera doon. Ang Pilipinas, malapit na dahil merong GCash. Ano pa? Paymaya. Ano pa? Union Bank. Sige, Union Bank. O di kaya sa Smart, meron din. No? Pasa pera padala. Ano pa? Ang dami. Cashless na po. Okay? Pakita mo na yung QR code mo, scan mo lang, bayad ka na. Kung may naman yung account mo. So sabi nga dito, no one can buy or sell unless has the mark of the beast. No? And the name of the beast or the number of its name. 666. Yun po yung tatak niya. No? Pero ganun pa man, ito po yung sinasabi ng Bible, we are aligning sa end times. Ang malapit ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Hello? Yan, sabi nga dyan. At ito pa, patindi ng patindi. Darating yung araw, okay? The fourth angel poured out his bowl. Ito naman po, sa bowl naman po ito, no? Pero ito lang po yung mensahe nito, no? They were scorched by the fierce heat and they cursed the name of God who had the power over these plagues. Darating yung araw sa sobrang kapighatian, isusumpa nila ang Diyos. Hello? Ito po ay paalala ko po sapagkat inihanda po tayo ng Diyos. Baka mamaya, iba sa inyo, mag-post sa Facebook, sa sobrang gutom na dinanas niya, sumpain ng Diyos sa lahat ng nangyari. Patindi na patindi, imbes na tayo, sila yung manubalig at mag-repent sa Panginoon, sila pa ay sinumpa pa nila ang Diyos. Okay? At ang reason kung bakit natin kailangan maipagpatuloy ang mission, sabi nga dyan, why continue the mission? Because the earth is falling apart. Pasira na po yung mundo natin. Gobyerno natin, pasira na rin. Alam nyo, sa totoo lang, meron pa rin naman tayong karapatan na magpetisyon sa Panginoon. Lord, magdala ka ng mabuti, tapat na gobyerno sa susunod. Pwede tayo magpetisyon sa Panginoon. Okay? Pero ito po isang realidad na nangyayari sa ating paligid. Everything is falling apart. Pansinin niyo po yung katabi ninyo. Tingnan niyo yung katabi ninyo. 10 years ago, mataas pa ang kilay niyan. Ngayon, bagsak na. Dito to.
Kasi lahat po ay falling apart. Pabagsak po yan. Dati dapa ilong yan eh. Ngayon, pahaba na, pababa. Hello? Dati, ang tenga yan, maliit lang eh. Pero ngayon, malapad na yan. Dati walang buhok sa tenga yun, meron na eh. Hello? Dahil, dati makapal pa ang buhok niyan. Well, nipis na, nalaglag na because everything is falling apart. Hello? The world is rotten, sabi nga ng Bible. Nabubulok na po yung ating mundo. Hindi katabi ninyo. Hindi na mabulok yan. Amoy bulok lang. Joke lang. Okay? Mabulok po ang ating mundo. Okay? Ngayon, anong dapat natin? Sabi dyan, the world is in darkness. Nasa kadiliman po ang mundo natin. No? Kadiliman sapagkat hindi pa nakikilala ng mga tao kung sino talaga si Kristo na siyang liwanag ng mundo ito. Kaya ang panawagan nga sa atin, we are the salt of the earth and we are the light of the world. Hindi natin pwedeng sisihin kung ano nangyayari sa paligid natin. Sino sa inyo sinisisi ang gobyerno? Taas mo kamay. Sinisisi si Marcos. Hello? Kunwari pa kayo, ha? Ang dami natin reklamo, dami natin complain. Pero ano ba ginagawa nating part? Kung nasa kadiliman at bulok na po yung ating sistema sa ating gobyerno, ano ang ginagawa ng mga asin at ilaw ng sanlibutan ito? Yung mga Christian. Ano ginagawa natin? Do we pray? Kaya sabi ko, bago kayo mag-complain, pag-pray nyo muna. Alam mo bakit tayo nagko-complain? Kasi hindi natin sila pinag-pray. Hello? Meron pa rin kagalit. Kagalit ha, kagalit. Alam mo bakit galit tayo sa kanila? Kasi di natin sila pinag-pray. Try nyo, kagalit ninyo, pag-pray ninyo, magbabago yung heart mo. Hindi mo na masasabing mamatay ka sana. Kasi kung pinag-pray mo yung tao yan, Lord, pagpalain mo siya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Malamang hindi mo masabi na galit ka. Masama loob mo, pero hindi mo mabanggit yung mga bagay na yun because you have been praying for them. Hello? We are the salt of the world, the earth. We are the light of the world. Hindi natin pwedeng sisihin yung nangyayari sa ang mundong nasisira. Ang hinahanap ng Panginoon, nasaan na yung asin? Hello? Hindi mo pwedeng sisihin yung niluto ni, di ba magaling magluto dito? Yung sinigang na Ate Emmy, hindi pwedeng sisihin yung sinigang. Nasaan yung alat? Ang tanungin nyo, nasaan yung tagalagay ng asin? Hello? Magreklamo, ang pangit naman ng niluto. Huwag niyo sisihin yung niluto. Ang sisihin niyo yung nagluto. Kasi nasa kanya yung asin. Nasa kanya yung panimpla. Pastor, sobrang alat. Sobrang sa alat, Pastor, anong gagawin ko? Kung sisihin mo pa rin. Gano'n ba ba, ng asin po, hindi po yan basta pampalasa. Yan po ay preservative. Hello? Tagapag-preserve po ng nabubulong. No? Lagyan niyo po ng asin yan, hindi yan basta-basta. Hindi mo masisi yung dilim. Ang dilim-dilim naman dito. Ang tanong dan, nasaan yung liwanag? Nasaan yung poste dyan? Nasaan yung ilaw dyan? Nasaan yung Meralco? Okay? Bakit walang nakasindi dyan? Huwag niyo sisihin yung lugar sapagkat natural po ang ating mundo ay pabulok. No? Reason why kailangan nating ipagpatuloy po yung ating pong mission. No? Yung Diyos na nagsabi noon, no? Ang Diyos na nagsabi sa ngayon, we have the same God. Amen po ba? Sinabi niya na ito noon pa. No? The reason why kaya tayo magpapatuloy because ang Diyos natin hindi nagbabago. You know, hindi niya sinabi ang mission ninyo, ito, pagdating sa atin, iba yung mission natin. No? Sabi nga, He is an unchanging God. Sabi ko, if He is changing, He is not worthy to be trusted. No? Kung ang Diyos natin, pabago-bago ng isip, papagkakatiwalaan ba natin siya? May kilala kayo, pabago-bago ng isip. Pag sinabing,
darating siya, tapos hindi siya dumating, okay lang, sige, hindi siya dumating. Pero nung sumunod, nagsabi siya, darating siya, parang hirap maniwala, no? Absent ka na nung nakaraan, eh. Hello? Ipabago-bago ng isip. Okay? Pero ang Diyos po natin, hindi po nagbabago yan. Siya pa rin. No? Sa nakaraan, kasalukuyan at sa hinarap. God is faithful to His word and promises. Hello? Sabi niya sa Matthew chapter 28, no? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Teach them to obey everything that I have commanded you. And lo, I will be with you always until the end of the ages. Until the end of the ages. Hello? Kaya pala, sabi niya dito, upang manatili tayo sa kanyang presensya, na magbahagi po tayo ng mabuting balita. Ano isip ito sa pangako ng Lord eh? If you are making disciples, lagi mo akong mararanasan sa araw-araw. Hello? Sino dito yung mga nag-lead na? Taas mo ang kamay. Mga nag-lead ng grupo. Nag-lead ng grupo. Ate Rachel, Ate Celestino. Pag nag-lead po kayo, anong pakiramdam niyo pag kayong nag-lead? Mag-iingat ako sa sinasabi ko. Na? Tapos, lagi kayo mananalangin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako dahil hindi ko ito kayang gawin. Di ba? Yun po ay palatandaan na kasama mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Eh kung wala kang nililid, wala kang Bible study, wala kang prayer time, wala. And the reason why kailangan natin ipagpatuloy, kasi yung mensahe noon, the same pa rin hanggang ngayon. Because we have this unchanging message. No? The ultimate goal is proclaiming the gospel, the hope of Christ. No? Yan. Ito po yung ating mensahe. Paulit-ulit lang po ito. Lagi niyong sabihin sa ibang tao, mahal ka ng Diyos. No? At yung pangalawa dyan, yung kanilang kasalanan. Hello? This is the unchanging message. God loves you. Ganun pa man, you have sinned against God. No? At ang sabi doon, you fall into sin, kawawa ka sa impyerno, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. You cannot save yourself. Hello? No, yun po yung mensahe, no? Lahat po mamamatay dahil sa kanilang kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. May nagtanong po. May nagrereklamo, no? Sabi niya sa pastor, Pastor, hindi ko na kaya at batin yung nangyayari sa mundo natin, sa ating gobyerno. Ang sobrang sasama. Bakit dinayaan ng Diyos yung kasamaang ito? No? Kung siya'y Diyos na banal, bakit di niya ihinto yung kasamaan na ito? Bakit di niya stop yung evil na nangyayari sa mundo natin? Ano sumagot ng pastor? Yun ba tanong niyo? Sino gusto mawala yung kasamaan sa mundo ito? Taas mo ang kamay. Gusto mawala yung evil deeds na nangyayari sa mundo natin? Taas mo ang kamay. Ano ba sagot ng pastor? Sagot ng pastor, pag hininto ng Diyos ang kasamaan sa mundong ito, magigising ka ba mamaya? Magigising ka pa kaya? Bakit? Kasi tayo din mismo masama. If God stopped the evil, malamang hindi ka na gigising pa. For the wages of sin is death. Hello? Ano gusto nyo pa? Pag-pray? Mawala yung evil? Ang kailangan po natin, grasya po ng Panginoon. No? Kaya sabi dyan, Jesus became man to die on our behalf. The wages of sin is death. Kailangan natin mamatay. Pero sabi ng Lord, ako ang mamamatay para sa iyo. Yun po yung mensahe ng gospel. Tapos sabi at sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ang siyang maliligtas. We have this unchanging message, no? The gospel message stands against the odds of this world. No? Sabi ng ibang tao, no? Magpakayaman kayo, magpakahirap kayo, mag-ipon kayo ng maraming pera, ganito ganyan. Pero ang gospel, iba po yung sinasabi niya.
Sinasabi po ng gospel, tumanggap at sumampalataya po kayo sa Panginoong Hesus. Kasi hindi po tayo nilikha para sa mundong ito. Nilikha niya tayo sa buhay na walang hanggan. Hello? Continue the mission. At the reason ay pagpatuloy natin because we have this unchanging mission. Yung mission nila ni Jesus, yung mission nila Pablo, nila Pedro, nila San Juan, no? Nila Tomas, the same mission na binigay po sa ating lahat. We have this unchanging mission, no? Continuing not because of the ability, but of the strength and the presence of God. Lalo pasalamat ko kayo na sa mga host natin, no? Let's all stand and we acknowledge the presence of the guest of honor. The guest of honor, ang banal na Espiritu, no? We have to invite Him in our life, no? Yeah, the presence of God. And the reason why, sabi dito, we carry it with passion, no? We carry it, kinanta natin kanina, no? To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. The spring from which our service overflows across the street or around the world. The mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. On the first day or the first Sunday ng ating pong tema, sabi ko, yung make it personal, yung mission na binigay sa inyo ng Diyos. Lahat po tayo may mission. Kung nasa school ka, ang mission mo, nasa school. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya, ang mission mo, to reach out yung kapareho mo sa katrabaho mo. Kung nasaan man kayo, the mission remains. Hello? Imagine ko si Brother Anong, nung nagugupit siya, sabi, Pastor, alam mo, may nasyaran ako dito nung isang araw. No? Habang nagugupit, no? Buti bro, hindi mo na nagupit yung tenga habang share na ng gospel. No? Pag nagupit, mapupunta pa rin naman sa langit. Si Brother Andre, habang nagmumotor, no? Pinakausap yung pasahero. Pumikit muna tayo, at tayo manalangin, no? Hello? You carry it with passion. Now, if we're not proclaiming, we miss our purpose. Na, ang pag-share po ng gospel, ito po yung pagpuproklama ng inyong pananampalataya. Na, kaya po, pag nagproklama po kayo ng inyong pananampalataya, marami po ang mag-question dyan. Di ba, Nana Agnes? Kung i-questionin nila yung pananampalataya mo, bakit? Kasi kakaiba yan sa iba. Attractive mo yan sa kaaway. Kaya kung ikaw ay na-persecute dahil sa salita ng Diyos, magsaya ka, sabi ng Bible. Because you were recognized that you belong to Jesus. Amen po ba? Pero kung ikaw kaibigan ng lahat, kaibigan ng mga adik, kaibigan ng mga senggo, hindi nakakilala sa Diyos, mag-ingat po tayo, baka iba yung pagkakilala sa atin. Hindi tayo nakikilala dahil kay Kristo. Hello? Pero kapag kayo nagpoproklama ng salita ng Diyos, kayo nagpoproklama ng inyong pananampalataya at maraming mag-question dyan. Hello? Minsan po, nagsama-sama po yung mga yung mga leaders po ng churches. Yung Buddhist. Yung Imam, Islam. Yung Hindu, nandun. No? Nagsama-sama lahat ng religion. Sabi nila, let's come. Let's worship God. Sabi nila, yes, let's worship God. Let's worship God. Pumasok yung Christian, sabi ng Christian, ng pastor, let's worship Jesus Christ. Oh, no. Mag-isa ka. Basta kami, importante sa amin, we worship God. But the moment sinabi mo, we worship Jesus Christ, it will attract opposition and persecution. Hello? Kaya marami na po tayo reaching out the perishing, the hopeless, and the lost. Ito pong nangyayari sa paligid natin, ito po yung palatandaan na po. Nasa huling araw na po tayo. Pero po ang mindset nyo, mag-ipon at magpayaman, tuloy nyo lang. Pero, marirealize ninyo, yung kayamanan pinag-ipunan natin ng sobra-sobra, maging walang halaga yan pagdating itong mga pangyayari ito. No? Kaya nag-iisip ko, sabi ko ang prayer ko ng prayer and fasting, Lord, makabili ako ng kotse ngayong June. Tumaas yung gasolina.
Sabi ko, Lord, parang e-bike na lang yata yung e-bike na lang kayo, bilhin ko, Lord. Medyo tumaas yung gasolina, sabi ko. Yung motor ko nga naubusan ng gasolina, hindi umandar. Ano na yun sa school. No? Reach out the perishing, no? In the end times, we share the hope that is in Christ. Hello? Mas lalo po tayo maging masigasig at masipag sa panahon ngayon. Lalo na sa mga hindi pa nakilala kay Kristo. Continue the mission that matters, no? And establish relationship with Christ. Kumusta yung relasyon niyo sa Panginoong Hesus? Lumalalim ba? Narinig niyo ba ang boses ng Panginoong Hesus sa tuwing kayo ay nananalangin? Hello? Sino po nakaka-experience, narinig niya ang boses ng Panginoon habang siya ay nananalangin? Taas po ang kamay. You will hear the voice of the Lord. Isa na po ang ibig sabihin, no? Lumalalim po kayo sa pagkakilala sa Kanya. Hindi ko naman sinabing lahat dapat marinig yung boses. Mamaya habang nagpipray ka, may kapitbahay kayo, sumasagot yung kapitbahay ninyo. Lord, sagutin mo naman ako. Sabi ng kapitbahay mo sa kabilang kwarto, oo na, sinasagot na kita. No? Huwag naman. Okay? Yes, strengthen your faith, hope, and love for Christ. Hello? Kaya nyo ba, ang ganda ng tanong ni Sir Mark kanina, mahal nyo ba ang Diyos? Do you love God? Do you love God? You love God by obedience and trust in Him. Mahal mo ba ako? Sino yung mga nagka-girlfriend dito? O Sir Francis na Vanessa? Francis, tinanong ka ba ni Vanessa? Mahal mo ba ako? Ano sagot mo? Oo naman. Sabi ni Vanessa, bili mo nga ako ng LV na bag. Nagawin mo ba? Bili ka! LV. Lumang bag. Lumang bag lang, no? Kasi sometimes yung ating pong pagmamahal sa Diyos, makikita po yan sa ating pagsunod. Hello? Hindi po tayo fans ng Panginoon, tayo po ay tagasunod niya. Share the hope to others that is in Christ. Itong ating pong ipapalaganap sa kanila, no, sa mga enter, ito po yung pag-asa po para sa kanila. Marami pong mawawalan ng pag-asa dahil sa pagtaas po ng maraming bilihin. Mawawalan po ng pag-asa yan. Tatalikod po sa Diyos yung mga yan. Ang masakla po, isa po sa ating mga member dito, siya yung unang bumigay. No? Pero kung sana naman po, mayroong bumigay po sa ating kapatiran, huwag natin subuan. Amen po ba? Amen. Kung may makita yung nagpo-post na yun na kung ano, lapitan yun na kapatid. Okay ka pa ba? Oh, pagsagot niya, kapatid, kumusta ka na? Ang reply sa'yo, utang. So, meron pa akong awitin para sa inyo. Sana after po nito, ay tawagin ko po si Pastor Dennis para po sa ating Thanksgiving prayer. Ito po yung kanta ng The Cause of Christ. Una ko po ito kinanta nung narinig nung nagkaroon po ng discipleship sa CCF. At isa sa mga kumanta doon, nung kinanta, parang nai-apply ko yung kanta sa sarili ko. At doon, nagkaroon ng parang liwanag sa puso ko na yung pinapagawa sa akin ng Panginoon, yun ang dapat kong i-priority sa buhay ko. Ito po yung kanta. The Cause of Christ. I have been crucified with Christ, at is no longer I who live, but Christ lives in me. The only thing I want in life is to be known for love of Christ. To build this church to love His bride. Make His name go far. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I want
my joy is this, for the cause of Christ. He is my all, my soul cries, regardless of the joy of trial. Agonizing questions rise, in Jesus all my hope lies. Ano di ko ikata sabay niyo ba? For this cause I live, for this cause I die, I surrender all, for the cause of Christ. All I want in thee, I will leave behind, for my joy is this, for the cause of Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only see your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only see your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only see your praise. Sing for this cause. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all, for the cause of Christ. All I want in thee, I will leave behind, for my joy is this, for the cross of Christ. For my joy is this, for the cross of Christ. Tayo po yung buhat manalangin. Nagilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat po. Salamat po sa pag-asa na binigay dito sa amin. Kaya dalangin po namin, Lord, ito sa panahon ng mga huling araw, Panginoon. Thank you for reminding us na nasa kalagitnaan na po kami ng mga huling araw, Panginoon. And we pray na sa bawat isang nandito, Panginoon, ang pinaka-importante sa lahat ay makilala ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kaya Lord, ilagay rin niyo po sa puso namin yung dahilan kung bakit namin ipapahayag ang mabuting balita. Dahil marami po ang nangangailangan kay Kristo na siyang tagapagligtas. Marami po ang hindi pa po nakakilala sa inyong Panginoon. Kasi Lord, gamitin niyo po ang Temple Family, Lord, na magproklama ng inyong kabutihan, magproklama ng inyong pong kaligtasan, magproklama, Panginoon, ng inyong pong pag-ibig sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. And Lord, if there are people, Lord, that will question our faith, help us, Lord. Bigyan niyo po kami ng kasagutan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, na siyang magtuturo sa amin kung paano po ipahayag ang inyong salita, Panginoon. Lord, ang gusto mo lang sa amin, ipagpatuloy ang mission na inyong pong sinimulan, na kami po ay gagamitin ninyo upang ipahayag ang inyong pag-ibig. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Tuwagin ko po si Pastor Dennis para sa ating Thanksgiving prayer. Sorry.
Ngayon lang uli akong napunta rito sa harapan po. At since na sabi nga ni Pastor, malapit na dumating ating Panginoon at isa lang ang layunin ng Panginoon na kaya tayo patuloy na pinahintulot niya na tayo ay narito sa kanyang bahay sambahan po para doon sa tunay na ligtas no po at para doon naman sa hindi pa. Yan po ang purpose ng Panginoon kaya kayo patuloy na dinadako ito. To make sure na sa pagdating ng ating Panginoon ay makasama kayo. At to sa mga ligtas no po, isa lang po layunin ng Panginoon, kaya patuloy tayo narito. Nais na Diyos na iyak natin at iluhod natin sa Panginoon. Ang mga mahal natin sa buhay na alam natin wala kasi. Hindi para ma-bless kay Pastor. Hindi para mag-grow tayo. Spiritually. Siya lang po ang nakita ko. Ako dito na sa labas. Ngayon, Sabi ko, pasukin mo sila. Kaya ba't nasa labas sila? yung aking mga mahal sa buhay, since kayo po, marami din po kayo. Kapatid, magulang, kaibigan, Si Kelly, anak, isa sa nakakalungkot. Kung tayo makasama ng Panginoon, tapos sila po ay naiwan. Isa po yan, na dapat bigyan natin ng pansin hanggat patuloy tayong binibigyan ng buhay ko. Sabi niya, kaanin mo lahat ng bagay. talaga ikaw pumasok ha. Pinapasok na kayo ni Brother Al dito eh. Hindi pa na kayo pumasok. Tayo nagsisikap sa ating trabaho, sa ating pamilya, pero paano yung pagsisikap natin sa harapan ng Panginoon? Kaya ba tayo nagsisikap? Sa umaga ba, ano ba ang unang panalangin natin? Ano yung niluluhod natin? Yung ating kakainin? Yung ating mga utang na dapat bayaran? Isa po ang nais ng Diyos ang iluluhod natin. Ang mahal natin sa buhay na wala pa kay Kristo. Yan po dapat ang niluluhod natin sa Kanya. Every time na tayo mananalangin sa umaga. Nakakasawa na po na i-remind sa ating lahat na tayo mananalangin lagi. Dapat hindi na lagi siniliman sa atin. Dapat pinamumuhay na natin. Pinamumuhay na po natin. Sa kaya rin kasunod na malapit na po. Totoo po yan. Huwag po tayong mag-relax sa ating lahat tayo ay may kakayahang gamitin ng Panginoon para sa kaliligtas ng kanilang kaluluwa. Ni Pastor Dennis, sasabihin po namin na Diyos na magkilala. Magamit po tayo. Huwag po natin sayangin ang oras na lalawin na binibigay sa atin. Ang pagkakataon, kaya po tayo dinadapo dito at patuloy tayong inaakay ng Panginoon. Isa po lang ang layo. Sorry. Siguraduhin niyo po na ligtas kayo. Papa dito. Hindi, tapos na po yan. Hindi na lang. Kita sige po. Tapos na po. Ha? Tape na po. Hindi, utay sige po yan. Siguruhin niyo Nag-pray pa po yan siya. Nag-pray. na kayong ligtas Message po po yan. ay ginagamit kayo ng Panginoon. Mag-pray yan siya. Sige po. Siguruhin niyo po na pagdating ng Panginoon
para hindi kayo maiiwan. Since naniniwala tayo sa lahat, na tayong lahat sa Diyos, bakit hindi tayo maniwala ng buong puso na siya'y darating? Darating po siya. Make sure. Kasama na po yan dyan. Ito iba to. Salamat po at mukhang seryoso kayo lahat. Sama ng tingin niyo sa akin, Pastor. Prayer pa po ito. Since ano pangalan mo? Juliet? Hindi ko nakakalimutan si Juliet. Juliet and Pastor Norville ay nagsilbing retaining post dito sa Temple Baptist Church. Kung wala po, at doon sa aming mga pamilya, baka yung temple po ay wala na. Kaya nga po yung testimony ni yung chismis ba testimony? Very detailed po, ano po. Ganun po talaga nangyari. At nakalulungkot po, siguro wala naman dito. Dahil malapit na Panginoon, no? Yung naikwento niya na may nag-initiate ng division sa church. Alam niyo po yung taong yun. Ako yung ginamit doon para pumunta rito. Makarating dito. Family niya, sabi ko. Nakalulungkot po, no? Months lang, nabalitaan ko namatay na siya. At alam niyo ba, nung pagkagaling dito, pumunta siya sa ibang church, kaibigan ko yung church. Ay, Pastor Roy. At ganun din yung ginawa niya. Buti na lamang po, may isang concerned member na sinabi ka agad kay Pastor. At hindi nagkaroon ng division. So, ingat po tayo. Kung meron mga nagnanais, pero ito wala na. Dahil malapit na gumaling ang Panginoon. Pasabi mo agad kay Pastor. Mag-inform nyo lang kay Pastor kasi yan po yung for the past years ay marami po pumasok dito. Yan po yung purpose nila. Mga manloko at paano bang wala manloloko dito? Wala rito, wala. Kabilang church yun, kabila. Nasa kabila na. Since nandito po tayo sa tunay na pananampalataya, sapagkat totoo po, may testimony, pastor's testimony, Pastor Norville and Juliet, ay pamilya nila, nakita naman namin na talagang ang ginagawa ng Panginoon ay for the good. Like, for me, for my family, and also for the church. Ginagamit niya. Magpatuloy naman po tayo. Tandaan niyo po yan. At yung mga kapatiran namin na nagpunta rito, naging member dito, pero hindi na patuloy, nakakalungkot po. Okay na yun eh. Po, ang buhay nila ngayon. Gusto niyo malaman? Tanong niyo lang kay Juliet. Ay sa akin, alam ko po. Nakakalungkot po yung mga pamilya. For the Huwag na huwag mong gagawin ko yun. anong birthday mo? Sabi nga, yung tinat mo, hindi mo pwedeng binuhin ng Panginoon. Mag-birthday ng March. Bibiro mo kayo, magbibiro dito sa loob ng bahay. Atin kayo. Tandaan niyo po yan. Patuloy lang kayo. And all things work together for the good to your family, for the church, and also for you. No? Yaman po. At kahit pa saway kayo habang panahon, okay lang, basta magpatuloy kayo. Ano ba ito? Sigurado ako siya, ligtas siya. Pinangayan, hawak-hawak niya ang habang. Kayo, hindi ko alam kung ligtas kayo. God knows you. At Tubig na pala. makikita po yun sa ating testimony sa buhay natin. Tandaan po natin, makikita natin. At nakakalungkot po. Marami pong ministry dito sa Temple Baptist Church na nakaraan.
Sakso po sa Pastor Mark, future Mark, Pastor na. Job. Na ang ministry po rito ay marami po. Nagkaroon kami ng discipleship, yung goods that remains, at ang dami niya. Sabi nga yung Pastor, nagkaroon po kami ng karate ministry dito. Si Juliet po ay yellow belt po yan, huwag niyong bibiruin niya. Alam niya yung mga vital parts natin. No? May karate ministry kami dito na wala na. Yellow belt po yan. Si Faith, yellow belt din po yun. Pastor Mark. At meron din po kaming banda nung araw dito. Yan, nagtara ko yung Miss Pabad yata. Hindi po sila rito. Nakakalungkot po lahat dahil hindi nagtagal. Anong oras ang event mo, Chick? At sa panahon po natin, sa pag-henerasyon po nyo, po, kami wala na kami. Hindi mo po. Matay na po yung Juliet. Kasi siya na. Tuloy nakikita po ako ano eh. Pinagkala po sa akin dito sa members. Ngayon alam niya lahat ng problema ko dahil yung misis ko, dinitis mo siya. Sa Lakeshore? Sila yung misis ko. Delphi pala yan. Acknowledge po natin yung bawat pamilya na naging member po dito na nawala na. Sila po ay naging bahagi dito. Maliit na bagay na narito sa temple. Anumang bagay po yan, naging bahagi po sila. Sa prayer, sa anumang pangailangan dito, naging bahagi po sila. Yung contribution po nila ay hindi po natin na maikakaila. Sapagkat sila ay nagpatuloy dito hanggang sa makuhanin ng Panginoon. Sana ganun din po tayo, no? Na ang lahat ng bagay na narito ay mag-contribute po tayo, especially sa gawain ng Panginoon. At yan po ang pinaka-investment po natin. Tandaan niyo po yan. Subuko po yan, material. Sabi nga, sino ba nagsa? Gusto. Yung tithes na po. Ayokong iyan, pero I tried so hard no po na maging faithful. But many times I failed. Hindi lang 10 beses yata. Hindi may tayo, tapos bigla mawala. Hindi may tayo. Kasi iba yung motives ko pala. Until God revealed me, ito yung dapat na motives. You don't have to tell anyone that nakita ng Panginoon. So, I stick that God, no? Ay gagawin niyo sa inyo. Ang mga bagay, hindi pa. Ano ba, kung nagsisermon o magpipray? Sorry po, magpipray pala ako kala akong magsisermon. Thank you po. At tayo po mulay mananalangin na po. Ano bang prayer to, Pastor? At Thanksgiving prayer. Tayo po tayo lahat. At nakapasarap din sa tulog po. Sige. Let's bow your head. Close your mouth and eyes. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much and we honor you for this morning. First of all, Lord, prepare us. We are all sinners. We commit sins. For I commit sins yesterday or the past few days, Lord. We know this is the hindrance for us to know you more. Help us to surrender it to you, to give it to you, Lord. All those things, sins that are still grieving us. Tinatago namin, pinamumuhay namin. Pinawalang bahala namin ang mga bagay na ito. Lord, clean us as white as snow. Upang maging malaya kami
sa pagpupuri at pagluwalhati sa iyo. Patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan ito. Nagiging alipin kami. Kung kaya't hindi namin maibigay sa iyo, O Diyos, ang tamang papuri. Hindi kami makapagbasa, hindi kami makapaglingkod sa iyo. Dahil sa mga kasalanan ito, inilalapit namin sa iyo, O Diyos. Bagay. Patawarin mo po ang bawat isa. Linisin mo po. Salamat po. Sa oras na ito, ay muli mong pinaalala sa amin na may isang Diyos kami nagmamahal na patuloy na binibigyan ng pag-asa ang bawat isang wala pa sa iyo. Panginoon, paawan at kahabagan ng bawat isa. Sino man dito, wala pa sa iyo. Hindi lang sa oras na ito, sila'y kausapin. Paalahan. Tanggapin ka bilang Panginoon sa liligtas na kanilang buhay. At mamuhay sa iyo na kasama ka sa araw-araw. Upang magamit mo, O Diyos, isang layunin lamang ang nais mo sa amin. Kaya kami patuloy mong dinadamon, patuloy mo kami binibigyan ng pag-asa. Upang ang bawat pamilya namin, kaibigan, ay maging instrumento kami upang sila'y makakilala sa iyo. Idinadalangin mo po ang bawat isa sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ng Diyos na ipinangako mo, na ibibigay mo at ibubuhos mo ang iyong Espiritu. Ay kawal mo po ang paspas sa bawat isa. Natanggapin ang Espiritu Santo ng pagpapalad, Espiritu ng pag-ibig, Espiritu ng pagkakilala sa iyo. Mama, salamat po sa iyong anak na naging pagkamagitan para sa amin at sa panalangin ng aming Panginoon sa Kristo sa iyo na magsusubong ka ng Espiritu Santo. Salamat po sa Espiritu Santo na namahan sa bawat isa at sa lugar na ito. Ang lahat ng Panginoon, tinataas namin sa iyong dakilang pangalan at ibinibigay namin sa iyo lahat ng kalukuran at kaluwalhatian. Father, grace be with you. Amen. Sige, bago po tayo magkakain, awit po tayo ng awitin, tayo po tayo lahat. Dawakan po natin ang ating pong mga music team. No. Ayan. Saya na lang. Sige, baka natin, Lord. 1, 2, 3, go! Yes, Lord. Wala nang hihigit pa sa iyo. Pagkat ikaw, Diyos, may bigay ng buhay sa bawat isa. Sino may higit sa iyong kapangyarihan? Sino kapantay sa iyong kadakilaan? Sa buhay ko'y tunay na karanasan ang iyong katapatan.
Humihigit sa'yo ang kabutihan, kapapalan mo sa hindi ko mapilang. Kaya ako'y hindi mapipigilan, pagbuhay para tigwala. Ay kakulihan, pag-iwag aking kakawitan, pag-iwag utaas ng kakapalan, pag-iwag ututo karanasan, aking pangalayan, iwalang ikaw. Ay kayo kamayan? Sa buhay ko ituloy na naranasan ang iyong katapatan. Humihigit sa'yo ang kabutihan, kapapalan mo sa hindi ko mapilang. Kaya ako'y hindi mapipigilan, pagbuhay para aking kamalayan, buong puso kalakasan, buong puso kalakasan, aking kamalayan. Pag-iwag